mga Lodi, ang pinakahihintay ko na paghaharap po ni Benny Abante at saka po to ni Joe De Bebre, mga Lodi. Alam mo ba yung official functions ko? Yes, Mr. Chair. And alam mo. Therefore, hindi ka naniniwala sa aking official functions kaya tinawag mo akong gago. no, Mr. Chair. And you hated me for that. No, not really, Mr. Hindi, Chair. gago. Just in the binagit mo 19th sa akin Congress. gago, so you hated me. At the very most, I do not like your performance as a member of the 19th Congress. Mr. Chair, if you think that you are violated by my exercise of my freedom, you would have your right and No, be in court. Mr. Chair, So that, don't so worry. that the maliciousness of Mr. that Chair, statement don't can be worry. I'm sorted not out going in the to charge you proper in court. authority. If I charge you in court, matatalo ka eh. Pero hindi. Oo. Natatawa na lang po siya. You are not important to me. Oo. Thank you, Mr. Chair. Yan. Yeah. Huwag kang mag-alala. Hindi ako kailanman magdidemanda sa'yo. Alright? Eh, tumatawa ka pa eh. Thank you, Mr. Chair. Natatawa ka sa akin eh. No, Mr. Chair, Oo. I am expressing my gratitude, Mr. Chair. Ganun ba? No, si Benny Abante. Tingnan mo naman kung gaano ngumiti at tumawa yung nasa likod. I'm not onion skinned, ah. Ha? Partida, mga idol, ha? Hindi po siya onion skin, sabi po niya dyan. Yo, what's up mga Lods? It's FTV. Welcome back po sa ating channel. Maniniwala po ba kayo sa sinabi ni Benny Abante na hindi daw po siya onion skin? Ha? Talaga lang? O sige, tingnan nga po natin kung totoo po ba yung sinasabi nito ni Benny Abante. Dahil nga po, tinalakay po nila dito ang about daw po sa mga vlogger na nagpapakalat daw po ng fake news at masasakit na salita. O eto mga Lodi, panoorin nyo po kung gaano po siya kahindi onion skin. Other than the highest court of the land has repeatedly said na hindi po masama ang pagmumura, lalong-lalo na sa mga pampublikong opisyal, especially kung ang pinatutungkulan po ay yung official functions nila. Tama. Not the person, but their official functions, Mr. Chair. So yun po ang paninindigan, lalong-lalo na po namin bilang mga manggagawa, dahil kahit meron pong TikTok, Facebook o social media, sa komunidad po, yan ang lengguwahe ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na nagagalit. Hindi po kasalanan ng mga vlogger o ng mga gumagamit ng Facebook, TikTok, X o kung ano pa mang social media platforms kung bakit merong ganito na mga pagmumura o profanities. Ito po ay lengguwahe. So, ito mga Lodi, naaalala nyo po ba si Kuya? Yung nakita po natin siya na nagmumura about po sa nangyari about sa PhilHealth. O sige, ano pong sabi ni Kuya? Tama lang po yun na magbigay ng saloobin ng isang ordinaryong tao o manggagawa about po dito sa nangyari sa ating bansa. Pero anong sabi ni Benny Abante, mga idol? Mr. Elijah, hindi ko binabanggit yung lingwahe ng ordinaryong Pilipino. Ang binabanggit ko, lingwahe ng vlogger. Hindi ka ordinaryong Pilipino. Ang vlogger na pala ngayon, mga idol, hindi na po pala ordinaryong manggagawa o tao. Ang lupit. Mr. Chair, Dali lang, kasalala pa ako eh. Alright. Hindi ka ordinaryong Pilipino. Tama, mali? ordinaryong Pilipino ako, Mr. Chair. Hindi ka ordinaryong Pilipino. Vlogger ka eh. No, ay manggagawa ako, Mr. Chair. Lahat pa ng ordinaryong Pilipino, vlogger? Mr. Chair, manggagawa ho ako na may platform ho. O, diba? Tama naman si Kuya. Hindi naman porket sinabi mong vlogger ka, hindi ka na ordinaryong Pilipino. Para po kay Mr. Abante, mga idol, kapag ikaw ay manggagawa na meron pong social media account o platform, hindi ka na ordinaryong manggagawa o Pilipino o tao. So, ordinaryong Pilipino ho ako, Mr. Chair. Mr. Chair, Point of order. Point of order. Kasi nasasapawan po si Mr. Abante kapag nagsasalita. Pero kapag yung mga resource person ang nagsasalita at sapaw sila ng sapaw, okay lang. Kasi sila po yung congressman at may panunungkulan po sila dyan po sa hearing na ito. We have our rules here. I think the resource person cannot answer without being recognized by the chair. Diba? Ang lupit. Sila po talaga ang may hawak dyan.
So ito mga Lodi, ang pinakahihintay ko na paghaharap po ni Benny Abante at saka po to ni Joe De Bebre mga Lodi. O dahil nga po nung mga nakaraan, nagpalitan po sila ng mga maanghang na mensahe. Ito po mga Lodi, panoorin po natin. Personal relationship. Yes, So, that's right. Pero ito, ang sabi ni Elijah, okay lang yon kung yan ay sinabi in my official functions as a public servant. Alam mo ba yung official functions ko? Yes, Mr. Chair. And Alam mo, therefore, hindi ka naniniwala sa aking official functions, kaya tinawag mo akong gago. no, Mr. Chair. The observation that I uttered to describe your performance of your official action, that is my observation. That is what I felt. Well, inobserbuhan mo ba yung aking official function? Yes, Mr. Chair. Inobserbuhan mo since I won in 2019? No, Layo mga Lodi. Kailan na naman nagsalita tong mga vloggers about po sa kanya? Anak na tinapay naman, pinapalayo nyo naman, Mr. Benny Abante. Mr. Chair, I closely monitored your performance as a congressman in the 19th Congress. 19th Congress, mga idol. Panahon po na pinagbabanatan na nila ang administrasyon po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ni VP Sara Duterte, at ng mga Duterte. Doon lang po kami nagsalita sa inyong special function. And you hated me for that. No, not really, Mr. Hindi, Chair. gago. Just in the Binagit mo 19th sa akin, Congress. gago. So you hated me, Mr. Chair. Ano ba ibig sabihin nun? Binanggit mo, gago ko. Binanggit mo, isasampal ko ito sa pagmumukha mo. Binanggit mo, I'm going to be, hindi ko babanggit eh. Okay. If you prepared, Partida, mga idol ha, hindi siya onion skin yan. Na binatikos po siya ng isang ordinaryong mamamayan dahil nga po hindi po nila ginagampanan ang kanilang tungkulin. Hindi po siya balat sibuya sa lagay na yan, mga idol. binanggit mo yun eh. Oo. Therefore, you hated me. Hindi pwedeng sabihin mo sa akin na you love me. Is that the person that you said that you love me? I love you, and because of that, isasampal ko ito sa'yo. May I respond, Mr. Chair? Yeah, go ahead. Sige, Mr. Chair, go ahead, respond. At the very most, I do not like your performance as a member of the 19th Congress. But hate is such a powerful word because we established earlier that we do not have any personal relationship or any personal Mr. Chair, affiliation. binanggit mo yung human right. Yes, Binanggit mo Mr. yan kanina, Chair. di ba? Correct, Mr. Therefore, Chair. Mr. Chair, you violated my human rights. Na-violate na po yung human rights ni Mr. Benny Abante. Dahil sinabihan po siya ng GAGO at kung ano-ano pa na mga tao na hindi po satisfied sa kanyang ginawang tungkulin. Totoo naman, dapat ganun yung gawin. Kasi isa po kayong congressman. Bawal po kayo magalit kung ano man po maging saloobin ng mga tao sa mga ginagawa ninyo dyan sa inyong posisyon. Huwag po na lang sana kayong tumakbo bilang congressman kung ano man pong posisyon at gusto nyong tahakin dyan po sa gobyerno kung ayaw nyo po palang masabihan ng hindi maganda. Anak na tinapay naman, oo. Because when you said those profanities, those insult, yung gago, yung isasampal ko ito sa pagbubuka mo, you violated my human rights. Diba? You did. May I respond, Mr. Chair? Teka, Mr. Chair, hindi ako nagagalit sa'yo, okay? At wala akong pakialam sa'yo. Kahit na anong sabihin mo, okay lang sa akin. Okay lang naman pala eh. Gano'n pala talaga to eh. Pero itong ating pinag-uusapan ngayon, merong kinalaman sa mga legislation na aming gagawin later on. Gagawa na nila ng batas, mga idol. Dahil ayaw po nila nagaganyan po sila ng mga kawawa nating mga kababayang Pilipino dahil nasasaktan po sila. Naaabuso daw po yung kanilang karapatan, pang tao. When you use profanities, when you use the word gago, there is a malicious accusation and that is libelous. Partida, hindi po siya balat sibuyas niyan. Not only libelous, that is also unjust vexation on my part. Dami na pong kaso. Suhan nyo na.
May I respond, Mr. Chair? Go ahead. Okay, Mr. Chair, if you think that you are violated by my exercise of my freedom, you would have your right and No, be no, in court Mr. Chair, so that, don't so worry. that the maliciousness of Mr. that Chair, statement don't can be worry. I'm sorted not out going in the to charge you proper in court. authority. Don't worry. I'm not going to charge you. If I charge you in court, matatalo ka eh. Pero hindi. Oo. Natatawa na lang po siya. Kasi alam naman po talaga ni John de Bebre na wala naman po talaga kwenta yung sinasabi ni Benny Abante kapag sinampahan niya po ito ng kaso. Eh yun na po yung matatawag na po siya talagang balat sibuyas noon. Unjust vexation to. Alam niyo ba yon? Ha? Are you a lawyer or not? I am not a lawyer, So Mr. therefore, Chair. you should know this. The thing is this, pero wag kang mag-alala. Tanong lang, lawyer po ba si Benny Abante? Ba't alam na alam niya po yung mga ganyan? At tanong lang po ako mga idol kasi ang pagkakaalam ko mga lodi, dito po sa binuo nilang Tricom, Quadcom, wala daw pong abogado dito, sabi po ni Congressman Marcoleta, na isa pong abogado. Hindi ako magdidemanda sa'yo. Do you know why? You're not important to me. Wow! Ang dahilan lamang, kaya natin ginagawa ito para magkaroon kami ng idea kung anong legislation ang nais naming gawin. Pero ikaw, you are not important to me. Oo. Thank you, Mr. Chair. Yan. Yeah, wag kang mag-alala. Hindi ako kailanman magdidemanda sa'yo. Alright? Eh, tumatawa ka pa eh. Thank you, Mr. Chair. Natatawa ka sa akin eh. No, Mr. Chair, Oo. I am expressing my gratitude, Mr. Chair. Ganun ba? Si Benny Abante. Tingnan mo naman kung gaano ngumiti at tumawa yung nasa likod. Sige, hindi ka pala sibuyas. Ganun ba? Mr. Chair, tumatawa ka and you're expressing your gratitude by your sarcastic laughter? I am not laughing, Mr. Chair. It's just a natural smile, Mr. So, Chair. gusto kong tanungin po, Ito rin po mga lodi ang isang opinion po ni Mr. Morales about po dito sa tinalakay po nila. At siguradong masusuplak po kung sino man pong tatamaan sa kanyang sinabi. Yes sir, doon sa kay Miss Joey Cruz ang ko lang bilang isang dating tauhan ng gobyerno. Huwag lang sana tayong magpakita ng anumang kagaspangan para hindi tayo napapansin ng publiko. Kapul! Yun lang po. Kasi kung magpapakita tayo ng kagaspangan at makikita ng publiko yung hindi na ayon na kilos ng isang public official, talaga makikita po tayo. At yun mapapansin ng publiko. Huwag naman sana tayong masasaktan. sinong tinutukoy mo, Mr. Chair? Your Honor, yung pong mga gumagawa ng kagaspangan, yun po yun. Sino nga yung tinutukoy mo? Hindi ko po alam. Siguro po, maaaring kayo po, Your Honor, mawalang galang na po, nasa inyo po yun kung sino po yung mapapatungkulan nun. Pag sinabi mong siya yun, lagot ka dyan. Ano ba yung kagaspangan na narinig mo? Sino nagsabi ng kagaspangan? Your Honor, ito po bilang isang dating tauhan ng gobyerno. Nagiging maingat dapat ang isang tauhan ng gobyerno habang siya ay nanunungkulan. Katulad ng pagnanakaw, pag-aabuso sa tungkulin, pagmamalabis. Yan po yung isa sa mga dapat na tinitingnan natin. At kung tayo man ay tauhan ng gobyerno, dapat ginagampanan natin ng buong husay, buong giting. Tulad ng mga alagad ng batas na handang ialay ang sarili niyang buhay para lamang doon sa sinumpaang tungkulin. Mr. Chairman, Mr. Chair, kung walang ginawang illegal, may karapatan ba siya? Kung walang ginawang illegal, Your Honor, depende po Depende po sa napapansin at kung po sa nagbibigay ng opinion, Your Honor. Miss Joey, meron po ba akong ginawang illegal? Nothing that I said in the Yun, blog. wala akong ginawang illegal. Meron ba akong ginawang immoral? There are things that I may not agree. You may because of not agree, differences. that's fine Yeah, with me. Yeah. Pero ang tinatanong ko, meron ba akong ginawang immoral? Di ba? Pero wala akong ginawang immoral o illegal. You said that yourself. So therefore, anong ibig sabihin ng profanities, insults, and malicious accusations you gave to me? Yun ang tinatanong ko.
Okay. I'd like to ask the other vlogger if they agree with Miss Joey on that. Una po, I agree po na this is not malicious kasi na-establish na po na hindi po namin kayo kilala personally. And kung sabihin namin mahal namin kayo, it is because of your work as public official. Hindi po ibig sabihin mahal po namin kayo bilang kung ano pa man malisyoso. And when we say we don't like what you are doing, it is also not malicious. It pertains to your job as a government official. So I think magkaiba din po kasi yung sukatan sa public official and also private citizen. So I think it's important for us to understand the difference of and the limitation doon sa public official and sa private citizen. And I agree po. Lahat po ng sinasabi namin sa inyo, because we don't know you personally, are not malicious. It's not personal. It's about your job lang po. Sometimes, Mr. Chair, I'm not onion skinned. Ayan, kilala ako ni Congressman Glenn. Kaibigan ko yan. I'm not onion skinned. Ang ibinabagit lamang natin dito is how do we limit this? How do we regulate this? Yun ang aming inaanong batas. How do we regulate this kind of statements? Masyadong personal to eh. Diba? Hindi ko na nga pinapansin eh. Ano daw po nila lilimitahan mga idol kung ano man po yung mga sinasabing saloobin ng mga nakakakita po sa kanilang mga ordinaryong tao na hindi nga po nila ginagawa ang kanilang special function as a government official. Yan po talaga ang pakay nila, limitahan kung ano pong dapat sabihin para po sa kanila. Partida mga idol hindi po siya onion skin, sabi po niya dyan. Paano na lang kung naging onion skin siya dyan? Di contempt lahat yan mga idol. So kayo na bahala mga lodi, kung maniniwala po ba kayo na hindi po onion skin o balat sibuyas si Mr. Benny Abante sa kanya pinapakita po dito sa TRICOM na hearing po nila laban po sa mga vlogger na nagsalita po ng hindi maganda sa kanya po at sa kanila. Hanggang dito na lang po mga idol. Stay safe and God bless you all. Good luck po sa ating mga vloggers. Lilimitahan na po ang ating pagsasalita at mabawasan po ang ating karapatan. Duterte pa rin.